Magandang araw po sa inyong lahat. Mangyaring manatili po kayo sa panonood dahil seryoso at mabilis na umuunlad ang sitwasyon ng panahon ngayon. Ang dating sama ng panahon ay isa na ngayong ganap na tropical storm at mas lalong papalapit sa kalupaan. Ang tropical storm Basyang ay hindi na mabagal kumilos. Sa halip ay bumibilis ang takbo nito at dahil dito ay mas umiiksi ang oras ng paghahanda ng maraming komunidad. Kung kayo ay nasa Mindanao, Visayas o mga kalapit na lugar, napakahalaga ng impormasyong ito para sa inyo at sa inyong pamilya. Batay sa pinakahuling ulat kaninang umaga, ang Tropical Storm Basyang ay ilang daang kilometro na lamang ang layo sa silangang bahagi ng Mindanao. Ang sentro ng bagyo ay papalapit na sa Surigao del Sur at patuloy na kumikilos pakanluran sa mas mabilis na bilis. Ang lakas ng hangin ay nananatiling matindi at organisado at mas lumalawak ang mga rain band. Ibig sabihin nito, mas maraming lugar ang makararanas ng malakas na ulan, malalakas na hangin at mapanganib na kondisyon sa dagat kahit hindi pa tumatama ang sentro ng bagyo. Ang Basyang ay nananatiling isang tropical storm na may lakas ng hangin, kayang makapinsala sa mga mahihinang estruktura, makapagpatumba ng mga puno at magdulot ng pagkawala ng kuryente. Ang bugso ng hangin ay maaaring mas malakas pa lalo na sa mga baybaying lugar at kabundukan. Habang papalapit ang bagyo sa kalupaan, mas bibilis ang paglala ng mga epekto nito. Ang nararanasan niyong katamtamang ulan ngayon ay maaaring maging matindi sa loob lamang ng ilang oras. Pag-usapan natin ang mga lugar na nasa ilalim ng mas mataas na babala ng hangin. Maraming lalawigan sa Mindanao at Visayas ang kasalukuyang nasa ilalim ng Wind Signal number 2. Ibig sabihin nito ay posible ang hanging may lakas na kayang magdulot ng tunay na panganib sa buhay at ari-arian. Sa mga lugar na ito, ang mga maluluwag na bagay ay maaaring maging mapanganib, na lumilipad na debris, ang mga bubong ay maaaring masira at ang paglalakbay ay maaaring maging delikado. Ang mga komunidad sa baybayin at kabundukan ang mas nanganganib. Marami ring lugar sa Visayas at Mindanao ang nasa ilalim ng Wind Signal number 1. Bagamat mas mababa ito sa Signal number 2, hindi ito dapat maliitin. Ang malalakas na hangin sa ilalim ng Signal number 1 ay maaari pa ring magdulot ng pinsala, lalo na sa mahihinang bahay, puno at linya ng kuryente. Kapag sinabayan ito ng tuloy-tuloy at malakas na ulan, nagiging mas mapanganib ang sitwasyon. Isa sa pinakamalaking banta ng Tropical Storm Basyang ay ang matinding pag-ulan. Ang bagyo ay nakikipag-ugnayan sa northeast monsoon at shear line na lalong nagpapalakas ng pag-ulan sa malalawak na bahagi ng bansa. Dahil dito, inaasahan ang matagal at malakas na ulan kahit sa mga lugar na hindi direktang dadaanan ng sentro ng bagyo. Mataas ang panganib ng flash flood, pagbaha sa mga ilog at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mabababang lugar tabing ilog at kabundukan. Kung kayo ay nakatira malapit sa ilog, dalisdis o sa mga lugar na dati nang binabaha o nilalandslide, mangyaring maging lubhang alerto. Bantayan ang pagtaas ng tubig at maging handa na lumikas kung kinakailangan. Ang mga lokal na pamahalaan ay maaaring maglabas ng abiso ng paglikas, at napakahalagang sundin ito agad at huwag nang hintayin lumala ang sitwasyon. May banta rin ng coastal flooding at storm surge. Ang mga pamayanang nasa baybayin sa maraming lalawigan ay maaaring makaranas ng pagtaas ng lebel ng dagat na kayang bumaha sa mga bahay, kalsada at palaisdaan. Kahit ang 1 hanggang 2 metrong storm surge ay lubhang mapanganib, lalo na kung sinasabayan ng malalaking alon. Ang mga residente sa mga exposed na baybaying lugar ay pinapayuhang umiwas sa tabing dagat at lumikas sa mas mataas na lugar kung inirerekomenda ng mga otoridad. Lubhang mapanganib din ang kondisyon ng dagat. Inaasahan ang napakalakas hanggang malakas na alon sa maraming baybaying karagatan, lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao at Visayas. Ang mga kondisyong ito ay hindi ligtas para sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat, lalo na sa maliliit na bangka at mga bangkang pangisda. Ang mga mangingisda at mandaragat ay mariing pinapayuhang manatili muna sa pantalan. Ang paglalayag sa ganitong panahon ay naglalagay ng buhay sa matinding panganib.
Ngayon naman ay pag-usapan natin ang inaasahang daraanan ng Tropical Storm Bashang. Ayon sa forecast, inaasahang magla-landfall ang bagyo sa Surigao del Sur ngayong gabi. Ito ang pinaka-critical na oras dahil dito mararanasan ang pinakamalalakas na hangin at pinakamabibigat na ulan. Matapos tumawid sa Mindanao, inaasahang lalabas ang basyang sa Bohol Sea at maaaring dumaan malapit o tumama sa mga bahagi ng Visayas kabilang ang Siquijor at Southern Negros Oriental. Pagkatapos nito, posible rin itong tumawid sa hilagang bahagi ng Palawan bago tuluyang lumabas sa West Philippine Sea. Bagamat maaaring bahagyang humina ang bagyo, habang tumatawid sa kalupaan, inaasahan na mananatili itong isang tropical storm sa loob ng ilang panahon. Ibig sabihin nito ay magpapatuloy ang malalakas na hangin at matinding ulan kahit matapos ang unang paglandfall. Huwag ipagpalagay na tapos na ang panganib kapag nakatawid na ang bagyo sa isang lugar dahil lilipat lamang ang epekto nito sa iba pang rehiyon. Mahalaga ring tandaan na maaari pang magbago ang eksaktong daraanan ng bagyo. Ang kaunting paglihis lamang pahilaga o patimog ay maaaring magbago kung aling mga komunidad ang makararanas ng pinakamalakas na hangin at ulan. Kaya naman kahit ang mga lugar na nasa labas ng inaasahang daraanan ay dapat manatiling alerto at handa. Ito na ang tamang panahon upang ihanda at siguruhin ang inyong mga tahanan. Iligpit ang mga bagay na maaaring tangayin ng hangin, patibayin ang mga pintuan at bintana at tiyakin ang bubong kung ligtas pa itong gawin. Maghanda ng mga emergency supply tulad ng pagkain, malinis na tubig, gamot, flashlight, baterya at mahahalagang dokumento. Siguraduhing may sapat na charge ang inyong mga cellphone at panatilihing bukas ang komunikasyon sa mga mahal sa buhay. Para sa mga lugar na madalas lumikas dahil sa baha o landslide, mangyaring maghanda na ngayon pa lamang. Ihanda ang mga gamit at alamin kung saan ang mga ligtas na evacuation center. Kapag may abiso ng paglikas mula sa lokal na pamahalaan, huwag nang mag-atubili. Ang maagap na paglikas ay nakapagliligtas ng buhay. Patuloy naming babantayan ang galaw at lakas ng Tropical Storm Bashang at magbibigay ng mga update sa oras na may bagong impormasyon. Ang mga ganitong sitwasyon ng panahon ay maaaring mabilis magbago at ang pagiging updated ay isa sa pinakamahalagang paraan upang manatiling ligtas. Sa lahat ng nanonood, mangyaring seryosohin po natin ang bagyong ito. Ang Tropical Storm Bashang ay mabilis malakas at may kakayahang magdulot ng malawakang epekto sa maraming rehiyon. Ang paghahanda, pagiging maalam at pakikiisa sa mga otoridad ay napakahalaga sa mga susunod na oras. Manatiling alerto, manatiling handa at higit sa lahat manatiling ligtas po tayong lahat.